Eto na po ang development at tinihintay ng mga mamamayan na aksyon ng mga otoridad, especially ang NBI na nagsagawa ng investigasyon ilang buwan na. Kasi nangyari pa po ito noong November 23, 2024, o nakaraang taon, yung mga pagbabanta, pagmumura at mga pinagsasabi ni Vice President Sara Duterte. At dahil dyan, tapos na nga po ang investigasyon at nagrekomenda na at nag-file na po ng kaso ang NBI. Narito ang report, pakinggan po ninyo. Kaninang umaga ng National Bureau of Investigation sa Department of Justice ang reklamo laban nga kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, nakapagdesisyon na sila kasama ang 5 abogado ng NBI na sampahan ng inciting to sedition at grave threat si VP Sara. At dahil nasa DOJ na ang naturang reklamo, titimbangin naman ang kagawaran kung sufficient ang kanilang nakalap na ebidensya. Ayon pa nga kay Director Santiago, yung Zoom meeting na kung saan nangyari yung pagbabanta ni VP Sara kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos at House Speaker Martin Romualdez ang kanilang ginamit bilang ebidensya. Kaya rin anya itinatawag ang mga media at vlogger na dumalo sa nasabing meeting ay para makakuha sila ng statement. Baka kasi nila kabilang sa dumalo sa nasabing Zoom meeting ang inutusan ng ikalawang Pangulo. Pagtitiyak naman ng NBI na nais nilang mapanatili ang pagiging patas, apolitikal at... Ayun. So sa report na yan, lumalabas na yung mga kasama doon sa press conference, online, live. Noong panahong yon, na naon na din na ipinatawag ng NBI at tinanong sila, baka lalabas na sila yung mga testigo. Yung mga sinumpaang salaysay at kwento ng mga media na nag-interview sa kanya noong November 23, ay yun din po ang magiging kalaban or magiging problema ni Vice President Sara Duterte. Kasi nga po, yun ang nagpapatunay na naganap yung press conference, yung pagmumura at pagbabanta ng pangalawang Pangulo sa Pangulo ng bansa, only in the Philippines. Asawa nito, First Lady at Speaker of the House na First Cousin. So sabi ng NBI, wala silang magagawa dahil after ng mga ebidensya, sinumpa ang salaysay at evaluation nila, may sapat para kasuhan ng inciting to sedition at grave threat. Yung pananakot, panggugulo. Wow, mabigat na kaso yan. Mabigat na kaso kasi Vice President ang kinasuhan ng inciting to sedition. Hindi pangkaraniwan. Kadalasan kinakasuhan ng inciting to sedition ay yung mga nagpapabagsak ng gobyerno na hindi taga-gobyerno. Okay? Or yung nagbibigay ng threat sa ating Pangulo ay yun yung mga talagang kalaban ng pamahalaan. Pero ito, dati silang magkasama. Tapos, elected Vice President, dapat may respeto siya sa elected President at Chief Executive. Pero ang nangyari, siya po nga po yung nanakot, nagbanta, kaya inciting to sedition at grave threat ang kaso. Hindi ho pang karaniwan yan. Actually, isang kasong nakakagulat, pero wala tayong magagawa dahil sa evaluation, ebidensya, testimonya na nakalap ng NBI matapos ang ilang buwang investigasyon, ayan ang kanilang nakita na ipinail against Vice President Sara at yan ho sa DOJ. So magkakaroon po ng matinding evaluation ang prosecutor kung ano ang mga sapat na ebidensya nito bago i-file sa korte. So ito na yung sinasabi natin na nagkakasunod-sunod na ang mga kasong kinakaharap ng pangalawang Pangulo dahil nga po pinapairal ng Pangulong Marcos at ng kanyang gobyerno ang rule of law. Investigasyon, pag may ebidensya, i-file ang kaso. At yan ang proseso. NBI, DOJ, prosecutor, bago dalhin sa korte. Kasong kriminal po yan. Inciting to sedition. Hindi biro. Pangalawang Pangulo, kasong kriminal ang kinakaharap. Diyan pa lang yan. Iba pa yung mga kasong darating pa. Kasi yung issue sa graft in corruption, at iba pa, susunod yon. At ang pinakamabigat at controversial ay ito pong impeachment. Dahil inimpeach na siya ng mga congressman. Wala tayong magagawa. Congressman po ang nag-impeach, congressman ang complainant, congressman ang nag-endorso, congressman ang magiging prosecutor, kaya inaabangan natin yung trial. So, batas ang pinapairal at yan ang kailangan natin. Yan ang tamang proseso.
Okay? Although yung iba parang hindi na naintindihan nila, ayaw nilang intindihin itong ating mga binabalita. May mga comment na bakit daw ito yung ating topic, ay kasi ito yung mga issue eh. At ito yung mga balitang hindi talaga dapat nangyayari pero nangyayari at nakakagulat kasi galing sa Office of the Vice President. Vice President ng bansa ang nasasangkot sa iba't ibang controversial. Kaya talagang siya ay pinag-uusapan. At merong complainant, may mga kaso, ay anong gagawin? Hindi naman pwedeng pagtakpan yan. Hindi naman tayo husgado. Wala naman tayong pakialam sa ang anumang ginagawa ng gobyerno tungkol dyan. Tama lang na gawin ng gobyerno na aayon sa batas ang kanilang obligasyon. Kasi meron silang mandato or obligasyon sa taong bayan, sundin at gawin, pairal ang mga batas. So walang personalan ito. Nga lang pong ilan na mga sarado ang isip na mga maka-Duterte ang nagre-react na bakit daw puro Duterte ang balita. Abay, sa kanila nang galing yan eh. Di ba, 2 taon kalahating kayo nagrarally? 2 taon kalahating kayo naninira na mga personal. Itong ginagawa ng gobyerno ngayon ay pinapairal lang batas. At pag pinairal ng batas, kayo ang tinatamaan. Kayo yung kinakasuhan. Kayo yung under investigation. Sila yung inimpeach at susunod na trial kasi sila yun. So, sinong may kasalanan dyan? Hindi kasalanan ito ng katulad ko na mamamahayag at political vlogger. Hindi ito kasalanan ng marami na nagbabalita kasi talagang ang balita ay galing sa kampo ng mga Duterte. At ang ginagawa ngayon ng gobyerno ay pagpapatupad ng batas tulad na sinabi ko, kaya tinatamaan na ang mga Duterte at ang mga kritiko ng administrasyon. Kaya para sa akin, tama lang yan. Mayroong rule of law. Hindi katulad ng araw, walang rule of law, tukhang-tukhang. Ngayon hindi. May investigation, may prosecution, patungo sa korte. Doon naman sa impeachment trial o impeachment issue, Kongreso, patungo ng Senado, at yan ang ating inaabangan. Lahat talaga yan. Mahaba pang usapin na puro Duterte, lalo na si Sara Duterte, ang talagang laman ng mga balita dahil siya yung under investigation at kinasuhan. Okay? Any reaction? Malaya po kayo. At comment, please like and share ng video. Higit sa lahat, isa pa ho sa ating issue. Ito na naman, mukhang kinukwenta ko yung araw, malamang talaga August o September ang trial. Alam niyo bakit? Kasi ayaw ko talaga nilang gumalaw dahil nakaresis ang Senado at Kongreso. Kung sa June 2, babalik sila, marami hong gagawin, hindi matatapos yan hanggang June 30. After June 30, tapos na po yung mga senador, yung 12 senador. Tapos magre-resume yung ihahalal sa Mayo, na bagong senador, magre-resume sila January. Ano yung July? Pag nag-resume ng July, third week ng July, yun po yung State of the Nation Address. Tapos, by August na sunod, July, patapos na. Last week ng July yung SONA eh. After nun, isusumite yung budget by August, yung budget for 2026. So, August, maaring dyan pa lang ho, mag-umpisa talaga ang pag-aayos ng impeachment trial, impeachment court. So talagang patagal ng patagal dito. Hanggat walang special session, dyan po ang maaaring mangyari. Pero kung magkakaroon ng special session, ang ating Senado at Kongreso, pwede nang matalakay ang impeachment against Sara Duterte. Pero kung walang special session, hindi daw talaga mangyayari. So kung ganon, hindi masisimulan ngayong patapos na ang 19th Congress. Sa 20 Congress na nga yan. Hindi lang July. Kasi yung July, last week na ng July sila magsisimula eh. May SONA pa. So, August, September. Wow! Kayo ba pabor pag tumatagal ito? Malaya po kayo makapag-comment. Pabor ba sa mga Duterte pag matagal ang impeachment? Ito ba'y pabor sa administrasyon? O pabor sa taong bayan? Palagay ko naiinip na ang taong bayan. Ayaw ng taong bayan ng ganong katagal. Gusto nila, now na.